Hello everyone! Kamusta po kayo diyan mga kababayan? Ngayon po pag-uusapan po natin ang magandang topic natin na most common reason bakit nga ba nadi-deny, bakit nare-reject ang ating mga application. Ano-ano ba ang mga red flags ng visa application natin? Ito po magandang topic na makakatulong po sa inyo sa mga nagsisimula pa lang mag-apply papunta dito sa US. Ito po ay ang mga visa application para sa CR1, IR1 visa, K1 visa, and isama na rin po natin ang IR5 para po sa mga magulang din. Tara, sama-sama po nating i-discuss ito at ito po ang mga issue ng mga consular officers sa US Embassy Manila kung paano nga ba nila tinitignan ang ating mga application at paano nila nalalaman na tayo'y madi-deny agad base dun sa application natin. Doon po sa hindi pa ho nakakilala sa akin at yung mga bago pa po dito sa aking vlog na ito, ako po si Jeannie, Pinay Hawaii. Ano-ano ba nga ba yung mga top reasons o yung mga dahilan kung bakit nadi-deny tayo? So, ano ba nga yung mga red flags? So, unang-una, ang red flag po nito ay doubt in relationship. So, ano yung doubt in relationship? Ibig sabihin po, ito po pinag-uusapan po natin yung CR1, IR1 visa o pwede rin pong K1, very short relationship before engagement. Or, ibig sabihin, yung maiksing panahon na sila'y nagpakasal o maiksing panahon na magpapakasal pa lang sila. So, syempre, kapag ang time is maliit pa lang ang months or few months pa lang, kahit sino magtataka na magda-doubt sila na is it this true relationship o hindi pa kayo sigurado sa relationship nyo para magpakasal. Bawa kasi nag-meet pa lang kayo ng 1 month o 2 months and then after that in 3 months decided nyo nang magpakasal. So iyon, kailangan nyo ng strong explanation sa konsul bakit kailangan nyo na agad magpakasal dahil parang in short term relationship pa lang yung timeline ninyo. Kung halimbawa, hindi katulad ng mga relationship na matagal na, as like an example po sa akin, medyo talagang matagal na po yung in relationship naming mag-asawa dahil we've been together for 20 years. Pero kung mapapansin nyo, minsan nga po yung mga live-in partners na nagsasama sa isang bubong, sa isang bahay ng 3 years or more than na years, like 5 years o 10 years, minsan nagkakahiwalay pa rin pa, even kahit may mga anak na sila, hindi pa man din sila kasal. Dahil hindi na rin sila masaya sa isa't isa, hindi pala sila magkasundo. Is you met online or you meet in person na isang beses lang. So, excuse me. So, hindi ko naman po sinasabing yung mga na-met online, yung mga dating sites, wala po akong against dyan. So, alam ko, lahat tayo medyo kinikilig at medyo, lalo na yung mga single, di ba? Available naman. So, why not, di ba, sa met online? So, meron din tayo dyan yung mga widower, yung mga nabalo na, di ba po? Meron din naman dyan yung mga matagal na panahon na rin na walang mga asawa at mga single din sila or single parents sila. So, I don't have any against about dating online. So, okay lang yon, natural yon, mga tao tayo, Pilipino tayo, yan ang happiness din natin. Kaya lang, kailangan din nating i-explain ng mas maganda sa konsul kung paano tayo nag-met online sa mga dating apps. So, sigurado naman ako, kapag maayos ang paliwanag ninyo, maiintindihan nila yon. Depende na rin kung paano kayo sumagot sa kanila kapag tinanong nila kayo, where did you met your fiancé or where did you met your husband before?
And when you say, I met online or on dating apps, medyo red flag sa kanila yan. Then also, pangalawa is yung also na nag-meet lang kayo ng isang beses, only met in person once. So, nag-meet lang kayo ng isang beses. Medyo red flag sa kanila yon kasi isang beses lang kayo nagkita. Yun, medyo kailangan ding ipaliwanag nyo mabuti sa kanila kung bakit isang beses lang kayo nagkita and then all of a sudden magpapakasal na kayo or nagpakasal na kaagad kayo. Depende na rin sa inyo. Next is big age gap without good explanation. So kapag kayo ang in relationship nyo is yung age, for example, is 20 years gap, 15 years gap. So, kailangang ipaliwanag niyong mabuti sa console kung bakit ganun yung age gap ninyo. So, pwede nyo i-explain sa kanila na age doesn't matter. So, as long as you have a strong ties na talagang nagmamahalan kayo na ang inyong asawa o ang inyong magiging fiancé is bumibisita sa inyo sa Pilipinas. Kung hindi man kayo nakakarating sa US, lagi silang bumibisita sa inyo. Yun yung mga proof na ipapakita nyo sa console na age doesn't matter. Yung mga exchanging mails nyo, emails nyo, chat nyo, record nyo ng mga photos nyo. So, dadali nyo lahat yon para mapaniwala nyo at makonvince ninyo ang console na age doesn't matter. Nga ba sila doubt kapag ang age gap is malaki? Because obviously sa mga console, kung ang isang tao na ang age limit nila is 20 years, 15 years, o 10 years, mostly hindi nagtatagal ang relasyon, nagkakahiwalay. Why? Minsan doubt sila, bakit pinakasalan mo itong taong to? Ano ang dahilan? Either dahil ba sa pera? Pangalawa is dahil gusto mo lang bang makarating sa US? Pangatlo is gusto mo lang magpakasal, then after that, i-divorce mo yung asawa mo. So, maraming mga reasons at saka dahilan kung bakit doon sila nagda-doubt. Pang-apat, maaalagaan mo ba ng mabuti ang asawa mo kung ikaw ang age mo is 20 to 30 years. For example, yung asawa mo is 70 na, 60, ikaw nasa 20 pa lang. Kasi minsan, iba-iba yung gusto natin at the age of 30s. Iba rin ang gusto ng mga tao na ang age ay 60, 70. Gusto na lang nila, nasa bahay na lang sila. Yung mga mid-20s, 30s, medyo kasarapan pa yung gustong lumabas, mag-party, mag-enjoy ng life, mag-travel. So, minsan, yung gap na kapag medyo yung magiging asawa natin o yung naging asawa natin is ang laki ng gap at medyo matanda na sa atin, alam natin na pwede ring maging possible na magkakaroon sila ng sakit, maalagaan mo ba sila? Sobrang bata mo pa. So, yun yung mga doubt nila na maaaring itanong din sa inyo, paano mo ba i-handle iyon? So, depende na rin kung paano kayo sasagot at paano nyo didepensahan ang sarili nyo na iyon yung sinasabi ko na age doesn't matter, na talagang nagmamahalan kayo sa isa't isa. Wala dun sa mga dahilan na mga dahil sa pera, dahil sa gusto nyo makarating dito, ipakita nyo, i-explain niyo. I'm sure if it's coming from your heart, from the bottom of your heart, na talagang nagmamahalan kayo sa isa't isa, I'm sure maniniwala sa inyo ang consult. Pwede rin ang limited photos or weak proof kapag wala kayong mga pictures or mga photos nyo sa isa't isa o yung mga friends or families, kukonti lang ang pictures ninyo o baka isa, dalawa, tatlo lang o kayo lang dalawa
So, medyo doubt sila. So, alam nyo naman, ang photos is everywhere sa social media. So, hindi maniniwala ang console na iisa, dalawa, tatlo lang ang inyong photos kasi everyday sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, lahat na, 'di ba? Lahat ng social media nandiyan na. So, alam ng console na lagi tayong may pictures. So, make sure na yung inyong mga photos ayusin nyo sa photo album ninyo, dalhin ninyo para just in case na magtanong sila ng mga proof ng inyong mga photos or anything, hawak ninyo na just in case. So, kung mag-upload kayo ng inyong mga photos ninyo, dagdagan nyo na yung mga importante talaga na marami kayong pictures ng boyfriend nyo, ng fiancé nyo, o ng asawa ninyo. So, iyon isa proof na. And then, weak proof, kapag wala kayong mga chats, wala kayong emails, wala kayong mga something na mga conversation na ipapakita, yun din ang ibig sabihin na weak proof din po yun. So, excuse me again. Sorry. Lagi ako nagbibigay kasi nainom ako ng kape, pampagising para makapag-discuss ako ng mas maayos sa inyo dahil gabi na ho dito sa US, no? So, anyway, ang sinasabi ko po na weak proofs, yun nga, balik tayo sa mga chats nyo, screenshot nyo na po yun, yung mga emails ninyo. So, isa pa rin ho yung magandang basihan ng conversation ninyong mag-asawa o ng fiancé ninyo. Kasi sa case ko, mahilig po ako kasing magtago ng mga old pictures noon at saka mahilig po akong yung lahat ng mga love letters namin, emails namin, o yung ano man yung aming mga exchanging Valentine cards, Christmas card, tinatago ko po yon, tinatago niya rin po yon. So pagdating po namin na nagsama na kami, pinagsama-sama ko po lahat yon. Para po bang memorable sa akin yung mga love letters kasi kahit luma pa yan, alam ko na yun yung nagsimula kami kung paano kami nagmahalan, paano kami yung mga deepest word namin, yung mga, alam yun na, yung mga kilig moments namin sa love letters. So, ganun po yung halimbawa. Eto, next. Eto naman yung inconsistent answers nyo between petitioner at saka kayo. Kasi po, minsan, meron pong mga application na si petitioner, yung asawa ninyo or yung fiancé nyo po, meron pong finifill up na application sila, di ba? Na hindi nyo alam kung ano yung mga na-fill up nila. So, kailangan kayo pong mag-asawa o mag-fiancé, dapat nag-uusap din kayo regarding sa application niya at saka rin po yung sa application ninyo ng DS-260 nyo o yung DS-160. I-review nyo po iyon para kung if ever po na magtanong sa inyo si Consul, hindi po paiba-iba yung sagot ninyo. Iisa lang din po yung sagot nyo. Kung ano po yung nakalagay dun sa DS-260 nyo or DS-160 na lalo na tungkol po dun sa petitioner nyo, yung magpe-petition sa inyo dito sa US, ay yung fiancé nyo o yung asawa ninyo. Kailangan po, alam nyo po lahat yung kanyang information. Kasi po, kung hindi nyo po alam yon, isa po iyong red flag na hindi nyo kilala yung asawa nyo o yung mapapangasawa ninyo. Okay, next naman po yung not knowing about the details or the story or history of your spouse o fiancé or your child. So, of course, bilang asawa o bilang mapapangasawang fiancé o bilang yung anak ninyo dun sa mga magulang sa IR5, syempre dapat kailangan nating kilala natin ang asawa natin, kilala natin ang fiancé natin, kailangan natin ang mga anak natin, no? So, yun po yung sinasabi ko, lahat po ng detalye ng inyong asawa o detalye ng inyong fiancé o anak, kailangan alam niyo po iyon lahat. Yun po yung mga dapat niyong reviewin bago po kayo dumating sa final interview. Sa mga CR1, IR1 visa, pwede rin maging red flag kapag wala kayong wedding ceremony and then wala rin kayong pictures ng iyong wedding. So, importante ho sa kanila yon, no? So, of course, lahat po ng nagpapakasal, merong mga wedding ceremonies, may mga pictures, yung mga wedding ring, so, yung mga
pagkain at kung sino-sino yung umattend, saan ginanap. So, kailangan lahat po ng details na yon, alam nyo rin po yon. Kasi kung hindi nyo po alam yung mga importanteng details sa kasal ninyo at wala ko kayong mga photos din nun, pwede rin po maging red flag yun sa inyo. And then, isa pa, yung kapag wala ho kayong family na involved sa kasal ninyo, medyo magda-doubt sa inyo si consul kasi importante na merong witness na mga pamilya na involved na nandoon na umattend talaga ng inyong ceremony ng inyong wedding. So, importante po na nandun din ang mga family ng pamilya mo o pamilya din ng mapapangasawa mo o yung pamilya ng naging asawa mo. So, kailangan nandun dun po yung sa picture kung posible naman po. Pero kung hindi naman din, so kayo na rin po ang bahalang magpaliwanag kung if ever na maitanong po sa inyo yon na bakit walang involved na family. Nasa sa inyo na rin po yon kung paano nyo po i-explain. Again, kasi iba-iba naman po yung case natin, di ba po? So, meron din kasi minsan po na nagpapakasal online din. Narinig niyo na po ba yung online na nagpapakasal? Meron din pong mga ganong case. So, kaya sinasabi ko, iba-iba po yung case natin. So, hindi ko po madidetalye bawat isa sa inyo in your case, in your situation. So, nasa sa inyo na rin po yung pagsagot niyo kay consul. Importante rin to kasi tinatanong ni consul din ang ano ba yung future plan mo pagdating mo sa US. Kapag hindi po kayo nakasagot kung ano yung future plan nyo sa US at tumahimik kayo at hindi nyo maipaliwanag, red flag din po iyon sa inyo. At pwede rin po kayong ma-deny kasi ayaw po ng mga US na government dito na kayo magiging burden o burden means pabigat po dito sa government na kung wala kayong plano sa buhay ninyo, pupunta lang kayo sa US at magiging pabigat, yun hindi po nila ina-accept. Kaya po, lagi po nilang tinatanong kung ano ba yung future plans nyo pagdating nyo sa US. Of course, halimbawa, pwede po kayong sumagot na plano nyo pong magtrabaho pagdating nyo po dito. Pangalawa is pwede rin po kayong umattend ng mga community service. Marami pong mga Pilipino dito. And then, depende na rin po kung ano po yung inyong desire sa buhay nyo. Kayong mag-asawa, kayong couple, kayong magpapakasal. O dun sa mga magulang po, ano po ba yung future plan nyo pagdating nyo po ba dito? So, yun po yung itatanong sa inyo na kailangang masagot nyo po iyon. Kasi kung hindi nyo po alam at sinabi nyo po kay consul na I don't know my plans, then marireject po kayo niyan. Dahil iyon po yung ayaw po nila na magiging pabigat po kayo dito sa US. Ayaw po ng government na suportahan kayo nang wala namang pala kayong plano dito, i-reject po nila kayo. Okay, pag-usapan naman po natin yung inadequate financial support. Ibig sabihin po, yung kaya po minsan nadi-deny po ang isang application kapag kulang po yung financial support ng magpe-petition sa inyo. Yun po ang ibig sabihin nun. Halimbawa po, low income ng petitioner. Kapag hindi po sapat ang income ng petitioner, pwede pong ma-deny. Kaya po minsan nagkakaroon po ng joint financial support na sponsor. Yun po yung tinatawag na pwede pong may ibang sponsor pang magsusupport sa fiancé nyo o sa asawa nyo kung siya ay low income. Dahil meron pong pinagbabasihan ng government dito. Kailangan po 125% yun po yung poverty level na kailangang makomit nila yung income nila para po makapasa yung application ninyo. So si petitioner kailangan medyo mas mataas ng 125% ang income niya.
Next, kapag ang petitioner is unemployed, kapag wala pong trabaho ang petitioner at pipetitionin kayo at wala siyang trabaho, of course, madi-deny po yun. Kasi, again, sinasabi ko po, ayaw po ng government dito na kayo ay magiging pabigat. So, tinitingnan po nila yung income. Kapag siya ay natigil ng trabaho, may stop po yung petition sa inyo. Kailangan po ang petitioner may trabaho po unless si petitioner po is pwede na po siyang retired o meron po siyang business na kaya po talaga kayong suportahan. Then napaka-importante rin po sa mga petitioner ang tax return. Kasi po dito nagbabayad sila ng tax every year. Nagpa-file po sila ng income tax nila, income tax return, IRS. So, kailangan po maging consistent ang kanilang pagpa-filing kasi kapag inconsistent po, for example, hindi po sila nakapag-file ng income tax last year. So, requirements po iyan. So, pwede rin po iyang ma-reject ang application ninyo kasi requirements po talaga yun sa financial support documents, ang income tax. Missing W-2, 1040, and then pay stubs. Yung pay stubs po, yun po yung mga nare-receive po dito ng mga nasa poor level na libre po iyon sa government na pinambibili po nila iyon sa mga groceries. Tinutulungan po din nila dito yung mahihirap, yun po yung pay stubs. Kapag ang petitioner po nakaka-receive po ng pay stubs, ibig sabihin nasa poor level ng yung classification ng petitioner ninyo. So, hindi rin po kayo mapipetition dahil unang-una, wala po siya sa limit ng 125% na poverty level. Actually, wag ko kayong mag-worry kasi ang magpa-file naman nito yung petitioner. So, I'm sure yung mga petitioner ninyo, ang mga asawa nyo o yung magiging asawa ninyo o yung anak ninyo, alam na po itong mga tungkol sa tax return. Wag po kayong mag-alala kasi yung po, doon po sa side ng petitioner yun eh. Kaya nga po sa CEAC, meron po iyan na financial documents to submit, which is they call it as the support documents, yun po iyon. So, hindi naman po kayo as a beneficiary o kayo yung magwo-worry noon. Alam na po nila yun dito. Okay. Minsan, nabanggit ko po sa inyo kapag mababa ang income ng petitioner, so pwedeng magkaroon ng joint sponsor, no? Pero kapag ang joint sponsor is mababa rin ang income at yung petition mababa rin yung income, hindi po magtutugma at hindi pa rin makukuha yung 125% na poor level poverty, maaari po talaga ding ma-reject kahit pa po yan may joint sponsor. Halimbawa, si fiancé po, yung fiancé ninyo, o wala pang masyadong income, tapos merong joint sponsor na father niya o yung parents niya, pero mababa pa rin po yung income, hindi pa rin siya naka dun sa hinihinging requirements ay hindi pa rin na-provide, so pwede rin pong ma-reject yun kahit may joint sponsor. Naman, pag-usapan naman natin yung red flags tungkol sa missing or incomplete documents. So, ano po ba ito? Ito po yung mga documents, mostly, ito po yung mga civil documents natin. Yan po yung birth certificate, marriage contract, Senomar. Ang Senomar po, kapag single kayo, yun po yung nakukuha natin na PSA na Certificate of No Marriage. Pero kapag nag-married na po kayo before, ang nangyayari po, hindi na po Senomar ang natatanggap nyo. Which is, ang natatanggap nyo na po sa PSA, ibibigay po sa inyo ng PSA ang Advisory on Marriage. Kaya wag po kayo malilito doon, no? Ang Certificate of No Marriage, para lang po yan sa mga single. Pero kung hindi pa po kayo nag-asawa, hindi nyo po kailangan ng Advisory on Marriage.
Ngayon, yung mga nag-asawa na po, before, kung nagkaroon kayo ng annulment o na-divorce kayo o namatay yung asawa nyo, kung paano ba kayo dati yung asawa, ano ba yung nangyari at natapos na yung annulment nyo ba, is yun pumapasok yung advisory on marriage. Kung ilang beses na po kayo nagpakasal, lalabas po iyon. Kapag po kayo hindi nakakuha ng advisory on marriage, kailangan po yan o hindi po kayo nakakuha ng Senomar at hindi nyo po alam yon, madidenied po kayo o matutuwanji po kayo. Marami rin po kasing nadi-deny kapag incomplete talaga itong mga civil documents. So, ang nangyayari po minsan kapag incomplete po yung mga requirements na hinihingi nila sa final interview, magkakaroon po kayo ng 221G. Ang 221G po, ito yung mga additional documents na incomplete na hindi nyo na-required yung requirements. So, hindi pa rin ho kayo ma-approve. Itong 221G pag-uusapan po natin sa susunod na topic kasi mahaba-haba rin pong discussion yan, no? So dito muna tayo sa mga red flags at saka dito tayo sa focus muna po tayo sa mga dahilan kung bakit ba nadi-denied ang ating mga application. Kasi marami po talaga nagtatanong sa akin ng mga tungkol dyan. Kaya naisipan ko talaga ito na i-discuss itong topic na ito para makatulong na din po nga sa inyo para maging prepared kayo. So, yung birth certificate nyo po, siguraduhin nyo po yung lahat po ng spelling ninyo, spelling ng mother ninyo, yung sa passport ninyo is tama po. Kasi yun po yung unang-unang check nila. Yung birth certificate po, wala pang correction yan o something. Minsan may mga case po tayo ng mga birth certificate na nagkakaroon ng correction din dahil sa spelling. So, iyan naman po pwede natin ipaayos yan. So, kukuha lang tayo ng abogado para iayos yan, ipa-file po natin sa PSA kung meron po mang correction sa birth certificate natin. Ganon din po sa mga marriage contract ninyo, yung marriage certificate, kung ano man yung dapat pong baguhin at may correction sa mga pangalan o dates, yun po yung mangyayari yun. Papaayos po natin yan sa abogado. Then, isasubmit uli po yan natin sa PSA para po siya makorek. So, make sure po yung lahat ng documents ninyo, yung mga alam yung mga anak, yung mga birth certificate ng mga anak nyo, lahat po iyan, kailangan po tama yung mga spelling at saka yung mga kapanganakan, yung mga apelyido po ng mga nanay at ng mga tatay, tama po yung mga spelling. So, importante po iyan. Next is NBI. Minsan po, yung iba, ang akala nila dahil ang nakalagay po doon is police clearance yung kinukuha nila. Hindi po. Kailangan po NBI, yung National Bureau Investigation. Yun po yung dapat nyong kuhanin, yun po yung isasubmit nyo. And also, doon po sa mga nakapag-asawa na po, before, prior, kung meron po kayong apelyido dati nung nag-asawa kayo nung una, sa NBI po, hinihingi po ng US Embassy Manila, yung dati nyo pa rin pong asawa. Kaya minsan po, lumalabas po dun sa NBI, pag gumawa po kayo ng NBI, may also known as kung ano po yung apelyido nyo nung dati po kayong nag-asawa. So, kailangan po yun. Pero don't worry po kasi aabisuhan din naman kayo ng US Embassy Manila email kapag ang NBI nyo po yung dalaga pa o yung merong correction na kayo pala nag-asawa, i-request din po nila yan. So, mas maaga pa po, gawin nyo na po iyon. Pwede nyo naman po iyon ayusin sa NBI. Then, pwede rin po tayo magkaroon ng problema sa St. Luke's Medical Exam. Kapag po may problema tayo sa baga dahil ang number one pong concern nila sa atin dito, ayaw po nila tayo magkaroon ng TB. Yun po yung concern nila dito. At saka meron din po silang nire-required na mga vaccine na bago po tayo mag-enter dito, kailangan po nila tayong vaksinan sa St. Luke's. Importante po yung medical exam natin sa St. Luke's kasi po kapag hindi po tayo nakapasa doon sa medical exam, baka ho merong problema sa ating, wag naman po, knock on wood, no? Sana lahat tayo makapasa, no? Gusto ko rin ko kayong makita dito sa US one day
mag-meet tayo, no? Sana magkita-kita tayo dito, no? So, yung medical po, kailangan ho physically fit kayo. Kung kayo po ay high blood, okay lang po iyon. Kung nagme-maintenance kayo, okay lang din po iyon. Kasi may nagtatanong na rin po tungkol sa akin sa kanilang may maintenance. Hindi po nare-reject yon. Pero kung meron pong nakita sa findings sa blood ninyo na may sakit kayo, doon po maaari pong hindi po matuloy kayo dahil meron pong nakita sa findings sa sa blood nyo, kung meron ba kayong leukemia, kung may nakita po bang cancer sa inyo, o hopefully wala naman po, no? So, an example lang po yung sinasabi ko. And also, yung pong sinasabi ko na TB, ay hindi po pwedeng magkaroon ng TB. So, yun po yung mga negative sa St. Luke's Medical na hindi po mga nakakapasa. So, depende na rin po yun sa inyo, sa sarili nyo, kung kayo po ba physically fit. So, bawas-bawasan na po natin yung mga pagsisigarilyo, pag-inom ng alak, bawal po stress, at kung hanggat maaari po, mag-workout po tayo, magbawas-bawas ng timbang para na rin po yun sa inyo. Okay, isa rin po na nagiging dahilan is yung expired documents. Ano po ba yung expired documents? Kapag nag-submit po ng documents na halimbawa po yung sinubmit po na documents nyo is yung NBI at saka po yung advisory on marriage, kailangan po up to date po yan in 6 months. Isa pa rin po sa mga documents, no, sasabihin ko rin po yung mga OFW rin po na nagtrabaho po sa ibang bansa. Meron na rin po akong na-encounter na ganyan na natutuwan siya. So, kailangan munang pumunta sa ibang bansa kasi OFW siya sa Hong Kong. So, kailangan niyang kumuha ng kanyang police clearance doon kasi requirements yun dahil nagtrabaho nga siya as OFW sa Hong Kong. So, matutuwan kayo. So, kailangan, kung kayo po ay nagtrabaho sa ibang bansa, nire-required po nila yung police clearance sa ibang bansa. Pero kung hindi naman po at kayo ay naging tourist lang, katulad ko po, naging tourist lang din po ako sa Asia nung nag-travel kami ng asawa ko, okay lang po yon. Hindi na po nila hinahanap yon. Ang hinahanap lang nila sa atin is yung NBI lang po, yung NBI clearance natin, which is 6 months po bago po ma-expire, no? Huwag po kayo magpapa-expire ng NBI clearance nyo tsaka advisory and marriage. Kapag alam nyo na po na expired na po yung within 6 months dun sa in-upload nyo dahil sa matagal po kayong natawagan ng US Embassy, kumuha na po uli kayo ng bago kasi baka ho matutuwan kayo o ma-deny po kayo kapag mga incomplete at expired po ang mga documents nyo. Pwede rin po dun sa case sa mga petitioner, kapag expired po ang mga tax return nila, yung income tax nila, luma na po, hindi rin po yun matatanggap. And then also yung mga divorce decree po ng asawa ninyo, kung married po before ang asawa nyo, yung nagpe-petition sa inyo o yung fiancé ninyo, advice ko na rin po sa inyo, pakuwanin niyo po sila ng certified true copy ng final divorce nila dun sa court kasi yun po ay napaka-importante po dito sa US Embassy Manila na chinecheck po nila yon dahil na-encounter ko rin po yon. Thank God na pinakuha ko po agad ang asawa ko ng ganun kasi nga alam ko na po na kailangan yon. So, ganun din po sana yung gawin nyo. If prepared nyo rin po kung ang asawa nyo is divorce dati, kailangan po ng certified true copy po iyon, na may tatak po iyon, na may stamp po na galing po sa Superior Court. Hindi po nila tinatanggap ang photocopy lang doon sa US Embassy Manila. Okay po? Next is fraud or misrepresentation. Kapag po ang mga documents nyo na sinubmit nyo is fake po, na pinagawa lang, for example, pinagawa lang po sa recto, alam po nila yan, automatic po yan, madidenied po kayo. So, wag nyo pong gagawin yon. Ang kunin nyo pong mga civil documents nyo, yung talaga pong manggagaling sa PSA. Kasi alam po nila yan. So, automatic po yan, madidenied po kayo pag ang mga documents na binigay niyo po is fake, alam po nila yan. Next is pwede rin pong matinied kayo kung kayo po fake unemployment na nag-submit po kayo ng mali po yung inyong na-submit na
nagpre-pretend lang kayo kung hindi naman kayo engineer o doktor, tapos yun po yung sinubmit nyo na may lisensya kayo at nalaman pong hindi po totoo yun, madi-deny po kayo. So, much better pong sabihin nyo na lang na wala kayong trabaho o anything kesa po magsinungaling kayo. And next is lying during the interview. So, huwag po kayong magsisinungaling sa interview. So, malalaman naman po nila yan. Nasa-sense po nila yan kapag nagsisinungaling po kayo. So, sabihin nyo lang po yung totoo. Be honest po kayo sa kanila and I'm sure may intindihan po nila yung paliwanag ninyo kung meron mang a little bit na problema doon sa sitwasyon nyo o sa kaso ninyo. Okay guys, ito isa rin to sa red flags kapag incorrect ang mga details na pinilap nyo sa DS-160 o DS-260. Make sure kapag po kayo nag-fill up nyo ng DS-160 o DS-260, i-check nyo po lahat ang mga application na nilagay nyo doon at make sure na tama po lahat yon kasi may mga support documents din silang hahanamin sa inyo base dun sa pinilapan natin na DS-160 o DS-260. So yun, nalalaman po nila doon kung nagsisinungaling po ba kayo o hindi. Kaya make sure tama po yung lahat at yung correct po yung inyong pinilapan nyo sa DS-160 and DS-260. Next is yung pong not declaring your dati yung marriage or yung mga anak ninyo. Kung may mga anak na po kayo dati, sabihin nyo po yung totoo. At kung meron na rin po kayo dating asawa, sabihin nyo rin po yung totoo. Huwag po kayong magsisinungaling. Kasi kapag hindi nyo po yung na-declare at nalaman po nila na kayo may mga anak pala at hindi nyo sinabi, magiging red flag din po sa kanila po iyon. Kasi alam nyo na po ang mga social media, di ba po? Kasi sa DS-260 and DS-160, nilalagay po natin lahat ang social media natin doon. Lahat ng Facebook, yung TikTok account nyo, kung ano man yung mga email address nyo, na-check po nila yan, no? Kaya hindi ko kayo pwedeng magsinungaling. Pag po kayo na ini-interview na, natatanong na po kayo ng consul. Alam ko, no, may pressure, no? Nandiyan yung pressure na kinakabahan tayo, no? Lahat tayo. Huwag po kayong pabago-bago ng sagot ninyo. Kailangan consistent lang po yung sagot ninyo. Kung ano po yung question sa inyo, ayun lang po yung isagot nyo. At kung meron mang kailangan yung elaborate nyo lang po, i-explain nyo lang po mabuti. Pero wag po kayong magpabago-bago ng sasabihin kay consul. Ayaw po nila yon. So, red flag din po yun. Okay, so prior immigration violation. So, ano po ba yon? So, ito naman yung tinatawag na nakikita po nila dito na kayo ba ay nanggaling na dati sa US at nag-overstay? Number 1 po yan. For example, naging tourist ko kayo dito. Then, hindi na po kayo umuwi ng Pilipinas. Yun po, makikita po nila yon. O, nagtrabaho kayo dito sa US, then wala naman palang kontrata, red flag din po yun sa kanila, no? So, yun po yung mga violation na nakikita rin po nila sa system nila, no? Kayo po, kung nagtrabaho po kayo dito ng illegal sa US, matitrace po nila yon. So, isa rin po yun sa red flag nila. Kapag nakita po rin nila na meron din kayong case na na-remove kayo o na-deported din po kayo dito sa US, makikita rin po yun sa system nila. So, posible rin po kayong madinay. Pa naman po natin yung mga criminal history. So, siguro naman wala naman kayong ganun, no? So, yung mga criminal history, kapag na-involve po sa drugs, criminal case, kung may crimes involving moral, so, yun yung mga ganong case, pwede rin pong red flag sa kung meron kayong theft, yung pagnanakaw na case, at kung meron din kayong violence na nambubugbog kayo o something, red flag din po sa kanila yon. Domestic violence, red flag din po sa kanila yon. So, wag po tayong magbubugbog o ng ating mga kapwa. So, bawal po rin sa kanila yun. Red flag po rin sa kanila yan kung may mga case pong ganun. Pag-usapan naman natin dito yung sa mga tungkol naman sa mga IR5 sa mga parents. So, eto naman kung paano din sila na pwedeng posible rin silang ma-denied sa application nila kapag ang inyong pong mga anak ay no savings, wala silang savings,
low income po ang anak ninyo. Kung kapag ang inyong anak ay nakaka-receive ng assistance of government para matulungan sila, so pwede rin pong at kapag ang mga parents po na pinipetition ay marami na pong sakit at wala na po talagang kakayahan na pumunta dito sa US, pwede rin pong ma-denied yun kasi alam po nila, ayaw na po nila na ikayo ay maging pabigat dito at dito po kayo magkakasakit o dito po kayo magpapagamot ng wala naman pong savings ang anak ninyo. Nakikita po nila yon sa kanilang income. So, pwede rin pong ma-denied iyon kapag meron pong maraming komplikasyon ang sakit ng mga parents na pupunta dito. So, pwede rin pong ma-denied. So, si Consul din po, nagtatanong din po yan sa mga parents kapag ano po ba yung plano nyo dito upon arrival. So, kung plano nyo po bang kumuha ng health insurance. So, importante po iyon na kumuha kayo ng health insurance. Kasi po, kapag wala po kayong health insurance at sinabi nyo po kay Consul na wala kayong planong kumuha ng health insurance upon arrival na dumating po kayo dito, possible din po kayong ma-reject. Ano po? Kasi po, ang dahilan po ng government dito, again po, ayaw po nilang maging pabigat tayo sa kanila. So, iyon po ang mga senaryo na kaya po yung mga parents, tinitingnan nila muna pong mabuti ang inyong kalagayan, ang inyong kalusugan, at ang iyong petitioner dito para po hindi tayo maging pabigat sa kanila. And also, kapag po kayo nai-interview ng mga consul, ito sa kalahatan po sa mga CR1, IR1, the K1 at saka sa IR5, make sure po kapag na-interview po kayo ng consul, especially sa mga dates po, kailangan alam nyo po iyon kasi napaka-importante pong alam niyo yung lahat ng mga dates na naitanong sa inyo. For example, yung birthday po o kung kailan kayo ikinasal o kung kailan kayo ikakasal, kailan ba umalis ang anak mo papuntang US. So, yung mga sitwasyon pong ganon, kailangan alam niyo po yung mga dates kasi kapag hindi nyo po alam yun, red flag din po sa kanila yun. Also, kailangan din nyo pong malaman kung ano po yung trabaho ng anak ninyo, kung ano po ang trabaho ng asawa ninyo, o kung ano ang trabaho ng fiancé mo. Kailangan pong alam mo in details kung saan siya nagtatrabaho. Okay lang po yun na hindi nyo alam ang income, pero ang importante kung ano ang trabaho ng asawa ninyo o ng fiancé nyo o ng anak nyo dito sa US. Kasi kapag hindi nyo po alam, red flag din po sa kanila. And then also, kaya lagi po nilang tinatanong din sa inyo, nagano po kayo kadalas makipag-usap sa kanila? Kasi kapag wala po kayong communication sa petitioner ninyo dito sa US, at kung nag-uusap lang po kayo once a year, red flag din po iyon. So mostly, kailangan ang lagi po nating sagot doon is every day ba, every week. So, gusto nilang malaman kung gaano kayo kadalas nakikipag-usap sa mga petitioner ninyo. So, yun po, tatandaan nyo po yun, no? Everyday naman siguro kayo nakikipag-usap sa petitioner ninyo, di ba? Okay, nagiging red flag din dito sa yung mga magpapakasal o yung nagpakasal na kapag ang petitioner ilang beses na ba nagpetition yung asawa nyo sa Pilipinas? Baka ho nagpetition na dati, hindi nyo alam, so red flag na rin po yun, hindi na ho kayo mapipetition. O yung fiancé, baka nagpetition na rin dati, hindi nyo po alam, so red flag din po yun. So kailangan alam nyo po talaga yung details, no? Para ho hindi po tayo ma-denied at yun po red flag. Makikita po kasi nila yung sa system kapag nagpetition na po pala sila sa ibang bansa o sa Pilipinas. Kaya po is very important po sa consul kapag tinatanong po nila sa inyo o sa atin na nag-asawa na ba ang iyong fiancé o ang asawa mo ba ilang beses nagpakasal na. So importante pong malaman ng consul yun kung alam niyo yung details ng asawa ninyo, no? O ayan guys, halos nabigay ko na sa inyo yung lahat ng mga tips sa mga red flag at alert kung bakit ba nadi-denied ang mga application, lalo na sa diniscuss natin na CR1 and IR1.
and sa K1 at saka sa IR5. Sana nakatulong ako sa mga points and reviews na binigay ko sa inyo para po naman sa susunod, alam niyo na po yung gagawin nyo. In general, lahat ng mga application visa is mostly ganun lang din ang mga requirements kahit pa iyan maging tourist visa kayo, B1, B2 o yung mga magtatrabaho dito. Mostly ganyan din po ang mga common questionnaires. So, in general, ito lang po binigay ko na content kasi mostly mas marami ho ng CR1, IR1, K1 visa and also the IR5 ang nag-a-apply po. So, kung meron ba kayo na naging experience na, pwede naman po mag-share comment below at para naman ho tayo mai-discuss at makatulong din tayo sa lahat ng mga kababayan natin sa Pilipinas. So, sa susunod po uli, magkakaroon ulit tayo ng another discussion. Kung ano man po yung comment ninyo regarding dito sa content na binigay ko sa inyo, huwag po kayong matakot magtanong sa akin. Nandito lang ho ako, laging sumasagot naman ako sa message. At doon po sa mga bago pa, pwede naman po, click the button. Please subscribe to my channel, Pinay Hawaii. Ako po si Jeannie. Thank you so much. So, see you next time. Bye!